Magandang araw sa aming tagapakinig. Ito ang inyong kabalitaan, Joseph Jornadal. At ito ang inyong boses ng kabataan, Deloria. Andito rin ang iyong tapat na kachika, KJ Tena. Ako si Dave Docong, handa maging boses ng inaapi. At sa pagtatapos, nandito ako, si Noah Yu, kasangganyo sa katotohanan. Sa pamamagitan ng video, palihim na kinuhaan ni Linda ang umano'y hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanyang amo. Minsan, ang pag-ibig, parang ice cream. Sweet, masarap, pero madalas, hindi natin kayang umamin. Well, sa bawat pagkatong hirap umamin, nandito na ang Chill Delight Ice Cream. Sa Chill Delight Ice Cream, kaya natin ipakita ang ating mga tunay na nararamdaman. Ayy! Tara na, let's chill with our feelings. Chill with Delight Ice Cream. Scoop it up. Isang kasambay sa Saudi Arabia, si Linda. Anya, sinasampal siya ng kanyang among lalaki. Sobrang sakit. Kumikirot ang tenga ko. Yung ngipin ko. Yung ulo ko. Uuwi na lang ako. Nang magsabi siya na gusto na niyang umuwi, pinagbantaan umano siya ng kanyang amo. Ilang beses na akong binabantaan. Noong May, sinabihan na ako na kung magpumilit ako umuwi, papatayin nila ako. Ngayon naman, sabi sa akin kung gusto niya daw akong saktan ng paulit-ulit. Wala daw siyang pakialam at kayang-kaya daw niya gawin sa akin. Una, sa salon. Ibinanta nila ako ng 20,000. Hindi pumayag ang salon. Kinausap na naman siya ng lalaki. Gusto ako ibenta. Dadalhin ako sa damam, mag-aalaga ako ng matanda. Sabi ko hindi, uuwi na lang ako. Tiniyak ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Hans Leo Kakdak na ginagawa nilang lahat para mapuwi si Linda. This news was brought to you by Sun Call and Text Combo 10. Now with 40 texts to other networks and still with 10 minutes. Sun Call and 40 Sun Text. Only 10 pesos valid for 1 day. Kumpletong load, buong kwento. Chevrolet and New Rogin E. Fight nerve aging with New Rogin E. Pang-aabuso sa mga OFW ang pangunahing problemang kinaharap ng mga Pinoy na nakikipagsapalaran na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi na nga mabilang ang dami ng kaso at reklamong ipinararating sa gobyerno ng Pilipinas dahil dito. Kamakailan nga lang ay may isang kaso na naman ng pang-aabuso sa mga OFW ang naitala sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang panibagong kaso na mabuti na lang at maagap na natugunan ng gobyerno. Pang-aabuso sa mga OFW. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ay mayroon 2.3 million na OFWs ang nagtatrabaho sa ibang bansa mula April to September 2018. Karamihan sa mga ito ay mga kababaihan na 55.8% ng kabuuang bilang. Samantalang 80% naman ng mga OFWs ang nakaranas ng pagmamaltrato at pang-aabuso ng kanilang amo. Boses Tena, nagbabalita para sa DZ Bayan. At yan ang ulat ng DZ Bayan, tapat na naglilingkod para sa bayan. Gusto mong kumain pero hindi mo alam kung anong kakainin? Andito na ang Oreo cookies. Sa pagbukas, idang sa gatas. Sarap, 'di ba? Try mo na. Siguradong uulit at uulit ka. Narinig niyo na ba ang balitang ito? Ang balitang ito ang pinakabagong update ukol sa debosyo. Karaniwang bata o anak na nagpetisyon.
Sa pagtatapos ng panahon ng paglamig ng hindi nagkasundo ang mga partido, dapat na agad na simulan ng hukuman ang paglilitis at inaatasan na magpasya sa petisyon sa loob ng 1 taon. Sinabi ni Lagman sa anumang oras sa panahon ng paglilitis kung ang mga partido ay sumang-ayon na magkasundo, ang petisyon ay ibinasura. Kahit na matapos ang pagpapalabas ng isang absolute divorce decree, kapag nagpasya ang mga partido na magkasundo, ang divorce decree ay mapapawalang bisa. Ang decree ng absolute divorce ay magkakaroon ng epekto ng judicial dissolution ng isang kasal kung saan ang diborsyo ng mag-asawa ay bumalik sa kanilang katayuan ng pagiging single na may karapatang makipagkontrata muli sa kasal. Ang isang divorce decree ay dapat magsama ng mga probisyon para sa pangangalaga, pag-iingat at suporta ng mga bata, proteksyon ng kanilang legitimate o pag-aari ng isang tao na hindi maaaring ilipat sa isang estranghero, pagwawakas at pagpuksa ng conjugal partnership of gains o absolute community at alimony para sa nasaktang asawa. Sa kasaysayan, ang paninindigan sa diborsyo sa Pilipinas ay naimpluwensya ng simbahang Katoliko na mahigpit na tumututol sa dissolution ng kasal. Hala! Bagong eksena! This is sponsored by Mrs. Wendy. Sa iyong pagkain ng aming Bibi Joy, mapabili ka ng tuloy-tuloy. Ang impluwensyang ito ay naging isang mahalagang kadahilanan sa paghubog ng legal na balangkas ng bansa na nagresulta sa pagbabawal sa diborsyo na nanatili sa loob ng mahigit 1 siglo. Gayunpaman, ang mga pinakabagong pag-unlad ay nagpapakita na ito ay maaaring magbago sa lalong madaling panahon. Isang bagong panukalang batas ang pinakilala sa kapulungan ng mga kinatawan na naglalayong gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas at magbigay ng malinaw, legal na landas para sa pagtatapos ng mga kasal. Ang mga iminungkahing batas na ito na kilala bilang Absolute Divorce Bill ay magbabago ng diskarte ng Pilipinas sa kasal at diborsyo. Gusto mo bang sumarap? Mani Pakwan. Mapapasuntok ka sa sarap. May tamis sa bawat kagat. Kaya ano pang hinihintay mo? Arap na! Ito ay magpapahintulot sa mga mag-asawa na tapusin ang kanilang mga kasal sa ilalim ng mga partikular na kondisyon na legal. Kaya, nagbibigay ito ng kaginhawaan para sa mga nakulong sa hindi masaya o mapang-abusong mga relasyon. Binabalangkas ng panukalang batas ang kanilang mga batayan para sa diborsyo sa Pilipinas. Kabilang ang mga hindi pagkasunduang pagkakaiba, pagtataksil at karahasan sa tahanan. Bukod pa rito, tinutugunan nito ang mahalagang issue gaya ng pag-iingat ng bata, paghahati ng asset, at suporta sa asawa. Titiyakin nito ang isang kumpletong legal na balangkas para sa mga mag-asawang naghihiwalay. Ito ang inyong kabalitaan, Joseph Jornadal. At ito ang inyong boses ng kabataan, Viloria. Kasama ang inyong katapat na kachika, KJ Tana. Ako si Dave Tokong, handa maging boses ng inaapi. At sa pagtatapos, nandito ako, si Nawayu, kasangganyo sa katotohanan. At yan ang ulat ng DZ Bayan, handang maglingkod para sa bayan. Balitang totoo, serbisyong totoo. Kamusta mga tropa? Welcome sa Usapang Real Talk, ang podcast kung saan chill lang tayo sa usapan. Ako si Joseph. At ako naman si Lance. Today, meron tayong hot topic na magpapainit ng usapan, ang karapatan ng mga tao sa kanilang pribadong ari-arian. Marami nagreklamo kasi daw may mga pumapasok o gumagamit ng ari-arian nila nang walang paalam. Grabe no, tol. Parang nawawala na yung respeto sa pagmamay-ari. Alam naman natin, pre, natural na karapatan natin yan. Kung may property ka, ikaw dapat may control dyan. Hindi pwedeng basta pasukin o pakialaman ng iba. Exactly! Kaya naman kasama natin ngayon ang eksperto sa batas, si Atty. Lim.
ang community advocate na si Mr. Reyes at si Leo, isang ordinaryong manggagawang dumaan sa ganitong problema. Attorney Lim, ano po ang masasabi nyo sa mga ganitong sitwasyon? Magandang araw sa inyo, Joseph at Lance, at sa lahat ng nakikinig. Ako si Attorney Lim, at pag-uusapan natin ang napapanahong isyong ito. Ayon sa ating batas, ang bawat may-ari ng pribadong ari-arian ay may karapatang protektahan ito laban sa anumang hindi otorisadong pagpasok, paggamit o pakikialam. Ang right to property ay isang pangunahing karapatan, kaya kung may dumabag dito, may legal kayong laban. Tama yan, attorney. Maraming natatakot magsalita o magsumbong. Pero mahalaga na alam ng mga tao ang kanilang mga karapatan. May proteksyon ang batas laban sa hindi otorisadong paggamit ng inyong ari-arian. Sobrang totoo yan. Nangyari sa akin to, mga tropa. May pumasok sa lupa namin nang walang paalam at naglagay pa ng gamit nila. Pero nang nalaman kong may karapatan pala ako, humingi ako ng tulong sa barangay at naayos din. Malaking tulong talaga ang pagiging aware sa mga ganito. Ayun mga tropa, narinig nyo yan ha? Kung may ari-arian ka, karapatan mong isecure yon. Huwag papatindak kung may nanghihimasok. Exactly! Kaya mga kaibigan, mahalaga ang bawat pulgada ng pag-aari natin. Alamin ang ating mga karapatan at huwag mahiyang magtanong kung may duda kayo. Maraming salamat kay Attorney Lim, Mr. Reyes at kay Leo sa pagbibigay linaw. Ayos! At dito nagtatapos ang ating usapan sa Usapang Real Talk. At ako si Joseph. At ako si Lance. Tandaan, tropa, protektahan ng ari-arian. Peace out! Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. Don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us